Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sa inyo lahat, sumayin nyo ang kagandahan! At sumayin nyo rin! Tama yan, lahat tayo ay gaganda, lalo na kung walang stress talaga sa buhay. Ano natin yan? Donita Naus po, ang muse ng Dugong Palaban, ang Team Pula! Sa mga problema, huwag papatumba, relax, relax, hinga-hinga at maghandang lumaban. Ral Santiago po ang sasampa para sa tahimik pero matinik na Team Puti! Tama na yan! Simulan na natin ang Face-to-Face Harapan! Mga payong may kabuluhan, malalim ang pinanghuhugutan. Expertise nila yan, our harapang tagapayo. Kasangga natin pagdating sa batas, Attorney Lorna Capuna. Priority naman niya ang malagaan ng mental health nyo, Dr. Camille Garcia. And let's welcome our guest tagapayo, biblical made practical para sa ating lahat. Pagdating sa spiritual advice, forte niya yan, Pastor Jeff Eliscopidas of Rebuild City Church. Tulong ay seryoso at taos sa puso niya. Ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Salamat Donita and Ryle at sa ating trio tagapayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tanong, madali bang mag-smile pag nawalan ka ng ngipin? Hindi. Pinapasmile mo na parang ayaw pa, di ba? Okay. So, lalo na kung wala ka nang ngipin, pustiso. Nawala rin ang pustiso. Yun. Tulad ng inirereklamo ngayon na laglag na apakan at tumalsik pa sa kanal ang kanyang pustiso. Ay, nako, ito'y usapang malapit sa puso ng karaniwang Pilipino. Kung hindi daw dahil sa nakaaway niya, hindi sana siya mag-hello, goodbye, my pustiso. Sina Dodong at Linda ay nagsapunutan dahil sa sampayan. At ngayon, isa sa kanila ay nawala ang pustiso ng tuluyan. Etong Dodong naman, may eksena, biglang nagsampay doon na hindi naman nagpaalam. Ay, hindi ngayon nagalit si Linda. O, di pagdating doon na magsampay na dapat si Linda, na may nakita nagsampay si Dodong, tinanggal niya yung mga sinampay dahil sinampay niya yung mga damit niya. Itong sampayan po kasi na to, para po kasi sa lahat ito. Ngayon, nauna ko si Dodong nagsampay, dumating itong Linda. Siya pa ang matapang, siya na nga ang nanakit kay Dodong. Binasag na nga niya yung postiso ni Dodong. Siya pa ang matapang, hindi na siya nagbigay, matanda na siya. Ay! Paano na ang kanilang sampay kung parehong katwiran nila'y sablay? Ayan, apektado raw ang kanyang mga raket sa pagkawala ng kanyang pustiso. Ano kaya ang connection nun? baka yung ano niya, yung racket niya ma'am, yung nagmamagic siya ng pustiso. Ganon? Baka model po siya ng toothpaste. Model ng toothpaste ang nagagalit dahil siya ngayon ay isa ng bungal. Dodong, humarap ka na! Smile to the camera. Maganda naman pala si Dodong eh. So, Dodong, I guess, alam na namin ang problema mo. Nawalan ka ng pustiso. Pero nakakapagsalita ka naman. Opo. Oo, okay naman. Matagal ka nang walang ngipin. Tagal na po. Matagal na rin. Mahal din
ba magpapustiso? Ay, yung sa akin po, mumurahin lang po yun. 500 lang po ang isang ngipin. Ah, ganon? Opo. Isang pirasong ngipin? Opo. So, depende kung ilan ang ngipin Tatlo mo? lang po. Bali, 1.5 po yun. Ah, 1.5. Opo. Okay. So, ano ang nangyari at nagkarambulan? Ganito po kasi yun. Pag naglalaba ako, naglalaba din po itong kapitbahay kong si Linda. Pag nagsasampay ako, nagsasampay din siya. Nananadya po siya. Ngayon, nahuli ko po siya na ang sinampay ko, pinaghahagis niya sa baba. Yung iba napunta sa kanal. Kaya doon po ako napikon, nagpang-abot po kami. Sinambunutan ko siya, sinapok ko siya sa balikat. Tapos sinampal niya ako, tinulak niya ako, kaya tumalsik yung pustiso ko. Yun. Habulin ko sana yung pustiso ko, dadamputin ko sana. Hindi ko na po naabutan Bakit kasi... naglalakad? Tumakbo. Oh, Kasi po, natumba po ako eh. Hindi ko na po na yung pustiso ko, naagapan ko po sana. Ano nangyari sa kanya? Nung nakita ko po yung pustiso ko, inapakan niya na lang po at dinurog, sinipa, papunta sa kanal. Pero paano naapektuhan ng kabuhayan mo? Nahiya na po akong humarap sa mga tao, sa mga doon sa trabaho. Ano Kasi ba ang trabaho catering mo? po kasi yun. Catering. Nahihiya na po akong humarap sa mga guests kasi nag-a-assist nga po ako dahil singaw na po yung pananalita ko eh. Nahihiya na po ako. Tapos yung nagpapa-order po ako ng mga yung mga kung ano-ano po yung mga binebenta kong pang sa mukha, mga beauty product. May beauty product ka pa rin. May sideline ko rin po yun. Ayun naman pala. Kaya siya nahihiya na. Opo. Isang lugar lang ba yung pinagkukusutan ninyong lahat? Magkatabi lang po yung bahay namin. Isa lang ba ang sampayan? Isa sa lang lugar po niyo? doon kasi nakikisampay lang po kami pareha sa kapitbahay namin. Bakit naman niya sinasadya? At napunta pa sa karambolan ninyo? Nananadya po siya dahil sinisisi niya po ako sa pagka-paralyze po ng kanyang asawa. Dahil daw po sa akin na paralyze yung asawa niya, na ganun nangyari dahil lagi ko po daw niyayaya mag-inuman ng tuwing hapon. Ay, yun naman pala. Ano ang nangyari? Pag pagod na po siya, umiinom pa rin po siya. Kahit siguro, imbes na magpahinga na lang, umiinom pa rin. Minsan naman po, siya naman po nagyaya sa akin. Kamag-anak mo ba ito? Tsuhin po. Tsuhin mo? Opo. Tsuhin niya yung lalaki? Opo. Nagkaroon na po siya ng masamang pakiramdam, sige pa rin po siya. Tapos sinabihan ko naman siya, baka pwedeng magpahinga ka muna, huwag ka munang uminom. Hindi, nagagalit po siya. Kaya naman daw niyang uminom. Di pinabayaan ko siya. Naku, kailangan pa-doktor natin yon kasi baka wala ring check-up. Tama. Alam mo yung gano'n? Meron ng kondisyon, di pa niya alam, sumobra inom, kaya gano'n ang nangyari. Baka hanggang ngayon, di pa nagpapacheck-up. Nung una po, ako po nagpa-check up sa kanya, sinamahan ko siya. Nung una. Tapos niresetahan siya ng gamot. Akala namin iniinom. Yung pala tinatapon niya lang dahil ayaw daw niyang uminom ng gamot. Ito palang ating pinag-uusapan ay twice na, 2 beses nang na-stroke. Opo. Oo, 2 beses na, pero tuloy-tuloy pa rin. Parang- Sige pa rin po siyang inom. Ano ba yung marami ba siyang problema? Wala po siyang problema. Ang katwiran niya po, pag namatay, ilibing. Yun lang po sinasabi niya. Simple lang ang buhay. Pag Tama. namatay ako, ilibing niyo ako. Okay. Ang karambola naman ni Dodong na dating kinakasama ng kanyang tsuhin. Ayan. Eto na. Linda, humarap ka na. Ay! Teka, sandali lang. Oh. Anong nangyari, Linda? Bakit galit na galit ka? Kasi ma'am, tuwing maglalaba po ako, lagi kasi nakikisawsaw. Oh. Sabi niya, ikaw daw yung ganon. Hindi ma'am lagi siya nauuna. Nagpaalam kasi ako, bago ako naglalaba, nagpapaalam ako sa may-ari ng sampayan. Kaya alam ko na ako lang magsasampay, walang iba. Oh. So, hindi kasya yung sampay niya at sampay mo sa iisang sampayan? Hindi po, kasi isa lang po yung sampayan namin. Yun lang talaga ang pinag-uugatan nito? Talagang yung sampayan lang hanggang sa natanggal na at pinagdudurog mo pa ang kanyang pustiso? Opo. O may mas malalim pang pinaghuhugutan? Meron din Huwag mo po. munang sagutin dahil magbabalik ang Face to Face Harapan!
usapang pustiso ito at eto na nga, medyo sumangasanga at umano pa, napakalalim pa pala ng mga ugat nitong puno ng problemang ito. Pero alam nyo ba na may 30 milyon lang naman na Pilipino. Kasi 100 plus million na ang populasyon natin. Halos 30 million Pilipinos ang may problema sa ngipin. Yung talagang bumabagsak. Di ba lahat ng guest natin dito, mga bungi-bungi? Oo. So talagang yan ay malaking problema. Merong mas malalim na pinaguhugutan. Meron po, ma'am. Yung parang ganyanan ninyo. Hindi lang sampayan. Pakita nga ng sampayan, Ryle. Ayun sa ating mesa ng ebidensya. Ito po ang itsura ng sampayan nila. Parang marami namang may kurdon ba yan ng kuryente? O isa lang talaga ito? Wire po yung iba, ma'am. Kuryente na yung iba. Okay, so isa lang talaga. Tapos magpapaalam kayo doon sa may-ari. Buti naman pinapahiram niya. Hindi, may time po siya na nakasampay siya pag-araw ng Sabado sa kanya. Parang naghahati-hati din kayo sa araw. Dapat siguro may schedule din kayo. Webis din po talaga schedule ko sa paglalaba kasi minsan yung mga anak ko wala nang uniforme, doon ako naglalaba. O ikaw naman? Ako po, ma'am, 2 araw po ako naglalaba. Friday at saka Webes po talaga ako naglalaba, ma'am. Siguro, hindi ba pwedeng mag-usap na lang kayo sa schedule ng labada para hindi na kayo nagkakaabutan? Tama. Diba, bigayan lang naman yan O kaya, Ate Coring, kausapin nyo may-ari, magbigay po sila ng konting pangdagdag, pwede sila magdagdag ng linya. Pwede pa bang magdagdag doon ng isa pang... Hindi na po, ma'am. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Feeling ko makakatabo na sa daanan. Yun. Di ba? Anong tingin mo, Dodong? Isa-isang problema kasi sanga-sanga na eh. Sa sampayan muna, pwede bang kayo'y magkaroon ng schedule? Yun lang Diba? po talaga yung schedule ko, ma'am. Oo, Webes. Ang daming araw. Sabado dun sa may-ari. Hindi ka ba pwedeng Monday to Wednesday, Dodong? Pipilitin ko po, ma'am. Pwede naman yun para na lang magkaintindihan, di ba? Opo. Kasi syempre, meron tayo dapat pagkaintindihan dito. May agreement tayo, kaya tayo naghaharap-harap. Okay, ano na ngayon ang mas malalim na problema? Kasi, ma'am, ang problema, pag nayayayan niya yung asawa ko, hindi niya alam yung purwisyo ng ginagawa ng tsuhin niya. Nandun yung minsan na may trabaho siya pero kami hindi kumakain. Sinong may trabaho? Siya. Yung asawa mo? Kasal Nung hindi kayo? pa siya na-stroke po, hindi po. Hindi kayo kasal? May anak? Meron po 6. Ilan? 6? Teka muna, nanay, ba't ka naiiyak? Wala naman po. 6 ang anak mo. Ilan taon ang pinakabata? Bali, 6 years old po. 6 years old. May 4-piece ka? Meron po. Nag-aaral sila? Opo, lahat. Okay naman. May trabaho ka ba? Sa ngayon po, ma'am, na-stop ako kasi nalisan ko yung pinasukan ko Bilang bilang kasambahay. kasambahay. Okay, marami nangangailangan ng kasambahay. Oo. Dati kasi ako sa factory worker, nagsara yung factory namin, kaya namasukan muna ako pansamantala. Okay. So kung ikaw ba'y mamamasukan bilang kasambahay, may mag-aalaga ng mga anak mo? Meron naman po. Yun naman pala. Ang daming, alam mo ba sa matinong tao, ha? Ang daming nangangailangan ng matinong kasambahay. Yung Totoo mapagkakatiwalaan, may malasakit, masipag. So, okay. So baka matulungan ka namin makahanap ng trabaho. Pero yung asawa mo, parang hindi yata mapigilang uminom. Kasi yung sir, ay ma'am, yung tao na yon, lasinggero talaga. Tuwing Sabado, hindi mo na siya uwi ng bahay para magbigay ng pambili ng pagkain namin. Nauuna yung barkada, mas nauna pa yung pamangkin niya, naunahin sila. Ano ang trabaho? Contraction din po. Construction. Pastor, ano ba yung espiritu ng alkohol? Hindi ba maraming klaseng espiritu? Yung espiritu ng alkohol, bakit ang daming nasasaniban? Well, alam niyo po, sinabi sa Biblia, do not get drunk on wine. Kasi nga po, pagka nakadami ng inom, hindi masamang uminom. Huwag lang talagang sumobra. Okay? Kasi noong unang panahon, wala namang malinis na tubig, so gumagawa sila ng wine. In fact, si Paul sa Bible, sinasuggest nga niya na pag masakit daw ang tiyan ni Timothy, uminom ka ng konting wine kasi nga maraming bakterya. Hindi katulad ngayon na malinis ang ating water system. Noong unang panahon, walang filtration system. So, may wine. Pero, do not get drunk on wine. Ibig sabihin, pag sumobra na sa pangangailangan mo, okay, ang nangyayari, nawawala ka sa wisyo. Ayun. So, nawawala yung logic, nawawala yung reasoning. Kaya nga, di ba, pagka nalasing, may mga ginagawa ka, ginawa ko yun. Di ba, pag makukulong na,
Oh, ginawa ko talaga yon kasi nga po, pag sumobra yung espiritu, naka-counter na yung logic, yung reasoning. Kaya ina-advise sa Bible, kino-command ni Lord, do not get drunk on wine. Ayan. So, yung espiritu talaga, masama. At sabi nyo nga, pagka hindi sumunod sa mga panuntunan ng Panginoon, May consequence. may konsekwensya. Ayun na Yes. nga. Pero kailangan nagpapa-check up tayo. Bakit po, pwede bang kami nang mamilit magpa-check up sa kanya? Nasaan na ba siya? Pinauwi mo daw sa probinsya? Nasa probinsya na po nila. Ah, pinauwi mo na. Kasi ma'am, malaking pinsala din ang ginagawa niya sa pamilya niya din. Pagkalasing na siya, anong nangyayari sa bahay? Yung pagdating din sa sex, ma'am, na gusto niya, lagi siyang mihap na kutsilyo. Bakit? Bigla na lang siyang babagsak sa harapan ko. Ibang klase rin. Oo, ba't may kutsilyo? Oo, ibang klase rin ang trip niya, ano? Ganon siya man pag nakainom, lalo na pag yung galing ka sa trabaho, uwi ka, bigla ka niya lang sasampalin. Sasabihin sa'yo, gabi na, saan ka nang galing? Yung ganon ba mga tanong niya? Sinong kasama niya ngayon sa probinsya? Ang balita ko, ma'am, nasa kapatid niya siya. Inom pa rin ang inom sa probinsya? Yun ang nababalitaan ko, ma'am. Saang probinsya siya? Masbate. Ikaw din daw ay pakialamera sa mga kainuman ni Dodong. Tama ba, Dodong? Opo. Anong pag sinabi mong pakialamera, ano yun? Sinichismis niya po na karelasyon ko daw po yung kainuman ko. Di totoo yan, Dong, di ba? Tapos nilalandi ko pa daw po. Paano may lalandi? Talaga malandi ka na, di ba? Pag nakakainom lang naman ako malandi, naamin ko yon. Ay, inaamin niya. Kahit nga may asawa, ganun ginagawa mo eh. Kaya nag-aaway mag-asawa, di ba? Ang mahirap kapag pumatol. Pero ano ba hindi ka ba naman nasasabak sa gulo? Hindi dahil naman sa pag-inom mo, dahil sa pag-inom mo. Hindi naman po. Mabait naman po ako sa mga kasama ko sa inuman. Okay, so sa inuman wala daw silang problema. Yun na nga lang na-paralyze yung isa. So, sobrang pakialamera daw talaga kasi sa buhay itong si Linda. At yan ang papatunayan ng kakampi ni Dodong. Ang kampihan sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Mind your own business. Yan ang gusto niyang ipamuka kay Linda. Huwag ka na daw masyadong nangingialam ng buhay ng may buhay. Ang sabi ni CJ, humarap ka na. Totoo yun, Ate Linda. Sismosa Kahit mo. kailan, di ba? Nakita ko naman kayo talaga, di ba? Hindi ako chismosa, nagsasabi lang ako ng totoo. Napakasismosa mo. Pinagkamulan mo kami magjowa ni Dodong eh. Bakit? Di ba totoo? Nakikunood lang ako kasama pamangkin niya. Nakikunood lang ako kasama pamangkin niya. Wala doon Tapos pamangkin niyaya niya ako mag-inom. Tapos kumakain din ako sa kanila. Ano, inuman sa Nalaman ko mga kinabukasan, yung pangalan ko, sumikat na sa amin. So CJ, bakit ka naman tumigil daw ng pag-aaral? 18 years old lang si CJ. Oo. Ma'am, nag-iipon po para mapag-enroll po sa next year po. Para makapag-enroll ng kolehiyo. Opo. Nakatapos ka ng 4th year. Ano po lang po, 11 po. Isa pa? Opo. Isa pa. Madali na yun. Tama, Patapusin ka namin. Patapusin ka namin. Pagupitan na rin po. At pagugupitan ka rin namin. Yehey! CJ, so gusto mo bumalik sa pag-aaral? Opo. Importanteng matapos ka kasi nandyan ang kinabukasan mo sa edukasyon. At mag-ambisyon ka rin talaga, boss, na ikaw ay makapagkolehiyo. Ha? Okay, baka makahanap tayo ng ano dyan, di ba? Kahit vocational. Tama. Oo, computer. 2 years lang yan. Automotive nga, malaki ang kita eh. Oo, Sa totoo lang. automotive. Madali yan. Kailangan mo talagang iraos yan. Kesa inuman. Ang aga mong nagsimula, ha? Inuman. Madalas ba kayo mag-inuman nila, Dodong? Opo, madalas na din po. Oo, madalas. Naku, sigurado ayaw ng nanay at tatay mo niyan. Opo. Oo, mahirap na yun. Paano malasing itong si CJ? Malambing po. Ganda sa bumayan. Pero wala naman po kami ginagawa. Di ba kaya nga kayo nag-dismiss kasi ganun kayo? Binibigyan mo lang kasi ng Malaysia yung namin, Kasi kayo lambingan lang namin. pinagtitingnan ng tao. Wala kaming ginagawang masama. O bakit mo naman chinichismis sa silang dalawa na?
Kasi ma'am, pumapasok sila sa loob, wala naman silang kasamang dalawa. Sasabihin nila, Alin ka? totoo Kasama naman pamangkin yun. niya. Paano sila yung Pamangkin niya, magiging kasama. Wala pamangkin niya doon, di ba? Andun nga rin mama niya eh. Andun din mama niya eh. Paano mo nalaman na doon mama niya? Wala naman Nakita ko, doon. nanonood nga rin ng TV kasama mama niya. Posible. Magkakatabi nga kami. Posible sinasabi mo. Minsan kumakain kami sa Eh, nila. okay, sayangin buhay mo, Minsan bata ka kumakain pa. kami. Pero Day, ito, Attorney Kapunan, medyo delikado yung ganong chismis, right? Parang ibang level na yung ganong chismis na ito, nakikirelasyon dito sa taong ito. Lalo't, 18 years old pa lang siya. Yung mga chismis na ganyan na wala namang good intention, ano. Kasi yung makita mong pumasok sa loob ng bahay ba? Bahay. Hindi naman proof yan na meron na silang Hindi relasyon. pruweba, yun. Lalo na bahay. Oo. Sa bahay may kasama, nandun nga daw yung nanay and all that. Pero ang ginawa mo, sinira mo yung magandang pagkakaibigan nila. Ayun. Huwag na iwasan na natin yon. Kasi ang dami na nating problema sa buhay, Linda. Dadagdagan pa natin. Lalong humihirap ang buhay. Pero kung nakafocus ka na lang doon sa problema mo, ngayon, napapunta mo na sa probinsya yung asawa mong lasenggo, di focus ka na lang sa mga anak mo, 6. Opo. Hindi ba? Oo. Pero ito, so, Dodong, i-guide mo rin ito kasi 18 pa lang. Dapat magandang ehemplo kasi yung kanyang kinabukasan nakasalalay sa mga nakakasalamuhan niya araw-araw. Tama. Gagawin ko po, ma'am. sa kanya. Oo. I-guide mo yan. Kailangan magtapos ng pag-aaral. Opo. Ha? Tutulong kami para makapagtapos. Tsaka, yung paminsan-minsan pwede, pero yung walwalan, tapos araw-araw, walang Yes. pupuntahang mabuti yan. Dapat 2 okasyon lang talaga. Ano? Kapag birthday mo, tsaka pag hindi mo birthday. Alam mo, ikaw talaga. Ang mga punchline mo, ha? Araw-araw. Parang 365 days yata yun sa isang taon. Ano ka ba? O eto na, kung may kakampi si Dodong, may kakampi din si Linda. Eto na, siya raw ang tunay na nakakaalam ng paghihirap ni Linda sa dati nitong kinakasama. Kaya ayan ang nangyayari sa kanya. Ana, humarap ka na! Gusto rin asawa mo. Hindi ka maganda i-emplo sa mga bata, alam mo yan. Malambing lang talaga ako. Pag nalalasing ka, hindi ako. Tama ba yan? Halikan mo yan, tama ba yan? Tigilan mo yan, hindi maganda i-emplo yan. Dong, alam mo yung mga pinagagagawa mo, hindi sasabihin na lasing lang ako, kalokohan yan. Tama! Gusto rin ng asawa mo magpalambing. Tigil ka! Okay, Ana. Bakit parang, apektado? Ma'am, about po kay Ate Linda kasi, ever since pa lang po na, hindi pa po na-stroke yung asawa niya, pag may problema po siya, sa bahay po siya pumupunta. Okay. May time po na, Sabado po yun, sweldo dapat ng asawa niya, may pera siya. Pupunta siya sa bahay, baka may extra ka dyan kasi yung asawa ko wala pang binibigay. Asan si Kuya Teddy? Ando, naglalaklak, kasama na naman si Dudong. Siyempre, magugulat ako, ma'am. Ilan ang anak niya? Hindi naman pati palaging pag wala siya, may bibigyan ko siya. May pagkakataon naman na hindi rin nakakapagbigay. Ang ginagawa po namin, naghahanap kami ng mautangan. Ang nga lang po, ang Dudong, pag nakita magkasama kami, sasabihan pa kami na kung saan-saan na naman daw po kami makikipagchismisan. Kahit ang totoo, naghahanap kami ng utangan para may makain mga pamangking niya. Ayun. Magkano na ngayon ang listahan mong utang mo? Ma'am, kahit pa paano naman po nakakapagbawas kami kasi po may sideline po kami. Oo. May time po na magkasama kami maglabada. Tapos sasabihin nyo, paano kayo hindi may issue? Kada gabi, nakikita namin sa puno mangga. Siyempre, magkaibigan kaming dalawa. May time po kasi, ma'am, Mahilig ako nag-uusap kami dahil makipagkaibigan. may sideline kami. May sideline Mabait po kasi, kami Dodong. kinamagahan. Nag-usap po kami ni Ate Linda kung anong oras kami aalis bukas ng kinamagahan po. Nakita na lang po namin silang dalawa lalabas doon galing sa dilim. Sige nga, paano hindi mag-iisip ang tao kung ginagawa niyo doon? Pwede ba tumambay lang? Oo, tatambay lang. Pwede naman tatambay lang. Binibigyan nyo agad ng mali siya yung ginagawa ng tao. Wala nga kayo ebidensya eh. Oo nga, wala kami ebidensya, pero may mata kami. Oo. Ganda. Saka marami At saka ma'am kasi nakakita. ma'am, pinakayoko lang kay Dudong po talaga. Talaga yan. Bakit po ma'am? Pag nakainom po yan, minsan papasok pa yan sa loob ng bahay ko. Ay, ayakap-yakapin yung asawa ko. Pero hanggang doon lang. Wala kaming ginagawang masama. Halik-halikan pa sa leeg, ma'am. Tama ba yan, ma'am?
Oo, may mga bata. ma'am. Teka muna, Doc Camille, pag nalalasing ba, ano ba yon? Ibang tao ba yung lumalabas sa atin? O yun ang totoo mo? Okay, meron po kasing tinatawag tayong alcohol intoxication disorder. Ito yung pag na-reach nyo yung point na talagang nalasing kayo, pwedeng magkaroon ng altered state yung yung personalidad. So yun yung sinasabi natin na dapat nating iwasan kasi nakikita na natin na pwedeng masyado tayong malambing, masyado tayong matapang, or even iba nagwawala. Alam nyo, iba sa mga kababaihan, hindi nila alam pag nawala yung parang hiya na sinasabi, naguhubad, yung mga tipong gano'n. Kaya dapat pag-ingatan niyo yung mga sarili nyo pagdating sa ganyang pagkakataon kasi talagang halimbawa pag kinabukasan, pag tinanong, ginawa ko yan. Tsaka ka magsisisi. Oo, tapos tapos pag sinabi, totoo po na hindi pa pwedeng sabihin na wala kayong alam. Eto nga po, ang simpleng awayan sa sampayan. Naku, may mas sobrang lalim pala na pinaguhugutan ang awayang Dodong at Linda. Mareresolba pa ba? Alamin natin ang mga opinyon ng mga ito sa kaliwat kanan ko sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. So, Ryle and Donita, ano sa palagay talaga ninyo ang mas dapat unahing bigyan ng solusyon? Kasi ang dami na, di ba? Feeling ko una, yung ngipin po ni Dodong. Pangalawa, yung asawa ni Ate Linda. Kasi hindi talaga healthy yung pagsasama po nila. Kung pwedeng ilayo talaga siya sa alak, as in not at all, pwede po siya sumali sa mga groups, yung mga parang AA, Alcoholics Anonymous, na nagsasama sila, tutulungan sila, nagsishare ng mga kwento kasi nakakasakit na ng bata, pati si ate, nasasaktan na rin. So, hindi talaga siya healthy. So, pustiso at yung kanyang asawa. Opo. Ayun, ikaw naman, Donits. Para sa akin, Ate Kuring, ang dapat solusyon na una-una dito is yung bisyo ni Dodong na pag-inom. Kasi pag natigil naman siguro yan, makakakuha siya ng magandang trabaho, makakabili siya ng magandang pustiso. Diba? So, yung una kasi kaya siya ganyan dahil umiinom talaga siya ng umiinom eh. Alam natin, ang pag-inom talaga hindi maganda, lalo na kung wala kang trabaho. Kasi yan na lang gagawin mo. Correct. Tapos kay Ate Linda naman, pinakamaganda nating solution dyan is yung asawa niya malayo naman na sa kanya eh. Yung para sa mga anak na lang niya. Mabigyan siya ng magandang trabaho para kahit wala siyang asawa, kaya niya buhayin yung mga anak niya. Correct. Yun. Oo. Kailangan talaga mahanapan siya ng trabaho. Yes, yun talaga. Para yung utak mo rin wala parati doon. Correct. Diba? Ilang taon na yung pinaka-eldest mo? Ano po, 19. 19. So, kaya nang medyo alagaan yung mga kapatid niya, Opo, di ba? siya po nag-aalaga. O, yun na nga. So, pwede na. Pwede ka magtrabaho hanggang kaya mo. Nag-stay naman ako mampag yung minsan nauwi ko isang buwan bago ako makauwi sa bahay. Oo. May time na hindi ako umuwi na isang buwan, bali 2, saka ako uwi. Oo. Ganun talaga na mamasukan. Humingi ka ng day off kada linggo. Opo. Isn't that the right ng kasambahay, ang day off? Attorney? Kasambahay law yun, yung mandatory day off. In fact, sa kasambahay law, dapat i-register ka nga sa SSS. At Yes. saka sa PhilHealth. Oo. Dapat may ganun. So, pero sana magtatagal ka naman sa isang lugar, di ba? Hindi naman yung palipat-lipat. Okay, anong mga opinyon ng mga sausawero at sausawera? Ganito kasi yan. Si Ate Linda, hindi niya kailangan sisihin si Dodong sa pag-inom kasi may sariling desisyon yung asawa mo, ate. Kaya niyang umuo o hindi. At saka hindi mo kailangan mamisikal. Mamimisikal ka, ano yung isampay niya, nakasampay siya. Hindi mo rin kailangan ano yung apakan yung pustiso niya. Tingnan mo yung trabaho niya. Wala. Di siya makapagtrabaho. Anong kakainin niya? Oh. Ayun. Dala ng galit. Ayun. ito. Dodong, dapat kasi magbago ka rin. Hindi yung inom ka lang ng inom. Tsaka baguhin mo rin yung mga kainuman mo. Hindi puro bagets-bagets at may mga asawa. Para hindi ka naaaway talaga. Ayun. Ilalagay mo yung sarili mo sa tama. So, balik ulit tayo dun sa pustiso nga. Hindi naman kailangan tapakan pa ni ate yung pustiso para saan? Kasi nakaka-apekto rin yun sa physical appearance ng isang tao. Pag bumaba yung self-esteem mo, paano ka makakapagtrabaho? Anong mahanap mong trabaho? At saan ka kukuha ng pangkain mo? And second naman yung sa asawa. Hindi naman kasalanan ni Dodong na napapersuade yung asawa ni ate na uminom. Kasi may sariling utak yung asawa ni ate. Sariling desisyon niya yun, malaki na siya.
alam niya na yung tama at mali at alam niya na yung dapat niyang gawin. O, ito pakinggan nyo to. So, ganun ba yon? Porket wala ka ng ngipin, di ka na magtatrabaho. Magiinom ka na lang. Kuya Dodong, alam mo, imbis na encourage mo yung bata na mag-aral, mas in-encourage mo pa siya na mag-inom. Unang-una sa lahat, walang pera yan. Ikaw yung nagpo-provide ng pampulutan na pang-inom. Saan kukuha yung bata ng pang-inom? Kasalanan mo yun. Okay! Oh. Ay, magsipagtahimik kayo. Okay. Tahimik muna. Attorney Lorna, nasa batas na dapat daw isama ni Dodong sa sisingilin kay Linda ang mga nawala niyang racket. Dahil apektado daw yung kanyang kabuhayan sa pagkawala ng pustiso niya. Ano ba yon? Patong-patong na ang pananagutan? Alam mo, pwede yun. Kung magaling ang abogado mo. Kasi dapat pakita yung direct connection, cause and effect, yung pagkawala ng ipin niya at saka yung pagkawala ng employment opportunities niya. Ang ginawa, dalawa lang sasabihin ko. Ang ginawa ni Linda, pwedeng sabihin aksidente yung nahulog yung pustiso. Pero nung tinapakan mo, ang tawag doon intentional. Ang tawag doon sa batas ignominy. Ignominy. Ininsulto mo na nga, tinapakan mo pa. So talagang ignominy yun. Ang sa asawa mo naman, yung sabi nga ni Dr. Camille, kung double stroke dyan, hindi pa natauhan, inom pa rin ng inom, ang tawag dyan sa batas, recidivist. Kala ko ignoramus. Pwede din. Recidivist. So, Doc Camille, ang galit ba ni Linda kay Dodong, baka dala lang ng trauma dahil actually, yung galit niya, yung pagkawala ng partner? Ganon ba yun? Pwede kasi, Ate Kuring, na itong si Linda ay nakaranas ng tinatawag nating battered person syndrome. So pag talagang yung nakikita niya, na-threatened na yung buhay niya, talagang ang tendency po, pwedeng mag-displace ng anger. So yung galit na yon mangyayari at talagang pinupunta rin niya si Dodong ang may kasalanan kasi palaging kasama ng ng kinakasama ko yan ng pag-inom. So paalala lang po sa lahat na talagang importante po ang dental health and dental hygiene dahil alam niyo po ba, ang isa pong cause ng mga meningitis, yung mga inflammation of the brain, nangyayari po pag ang ngipin po ay sira or may infection sa ngipin. Ayan, maraming nangyayari sa utak natin kapag merong sirang ngipin na hindi naaayos. Okay, Pastor Jeff, paano kaya sila magkakapatawaran? Saan nila huhugutin yon sa kanilang mga sarili? Inaral ko, Corina, yung sitwasyon ng bawat isa. No? Nakikita ko, there's this void, may puwang sa puso nila na tinatry nilang i-feel. Like si Ate Linda, kahit bugbugin, basta merong pagmamahal ng asawa, kinakasama kahit mali. Si Dodong, nakukuha niya sa alak at barkada. Itong si Muy-Muy, ang pangalan ng bata natin? Si CJ. So kahit na hindi makapag-aral, basta uminom dahil nakita yung barkada and all. So lahat tayo may puwang sa puso natin that we're trying to fill with something. Kahit mali minsan, kahit na maabuso ko, basta ma-feel yung love, acceptance, and so on and so forth. Pero hindi nyo makikita kasi sa tao yon. Sabi ni Blaise Pascal, isang sikat na scientist, there's this void in our hearts that cannot be filled by anything except God alone. Si Kristo ang solusyon sa lahat ng puwang sa puso natin. And to answer your question, Ate Corinne, yung forgiveness, mahirap siya dahil it's a decision more than emotion. Kung hintay mong ma-feel mo magpatawad, hindi mangyari yon. You just have to decide, papatawarin kita, and then siguro yung emosyon susunod, maybe hindi. Pero ang pinakamahalaga sa forgiveness kasi, maintindihan mo na pinatawad ako ni Kristo. For God so loves, sa natin yan, sa Lord's Prayer, forgive us as we forgive, as you forgive our sins as well. Ayun, tsaka depende sa laki ng kasalanan din, yes, isa pa yun. O ayan, di ba? Lahat naman tayo hindi perpekto, Dodong, at tsaka Linda, hindi naman tayo perpekto. So yung patawaran, dapat kasama yan sa usapan natin ngayong hapon. So sisihan sa pangyayari, parehas lang silang biktima. Sa totoo lang, di ba? Ngayon na alam natin ang punot dulo. Abangan ang susunod na mangyayari dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face
So nalaman natin ngayon kung ano ang pinag-ugatan nitong akala natin ay kasing babaw lang ng pagsisira ng pustiso. Okay, so iisa-isahin natin ha. Dodong, meron na tayong nakausap na anghel dito sa lupa. Ang Real Herrera Dental Clinic sa Quezon City. Na ito po yung marami na po kaming nadala dyan na mga aming case studies dito na lagyan na po natin ng mga pustiso. Ipapakita po natin sa inyo yan sa mga susunod nating episode. At kayo naman ang susunod na batch. Okay? So, meron ka ng pustiso mo. Okay? So, makakahanap ka na ulit ng trabaho mo siguro. At mababawasan mo na ang pag-inom. O si CJ naman, pangako natin, hahanapan natin siya ng kaunting mapagkakakitaan para matulungan siyang magtapos ng kanyang high school. Kasi 12,000 daw ang isang buong taon. Oo. Private school yung sa'yo, no? Private? Private school? Oo, kasi nasa private school siya. Pero pwede ka rin naman magtapos sa public, right? Pwede ka rin magtapos sa public. Ayaw mo bang subukan para matapos na lang? Ayaw po naman, marami pang gulo doon sa public. Maraming gulo. O, sa bagay, totoo din naman yun, maraming gulo. Pero kasi, doon na siya nagsimula, gusto niya doon siya magtapos. So, tutulungan natin siya. Yeah. Diba? Tutulungan natin siya. Ganito ang gagawin natin. Yung kalahati ng tuition mo, kami na ang sasagot. Yeah! Okay? Pero, ikaw ang maghahanap nung kalahati. Itrabaho mo yung kalahating yon. O, tama na muna yung pag-inom. Humanap ka na lang ng trabaho mo, ha? Tutulungan ka rin namin, baka mabigyan ka ng barangay. At ito naman, si Linda, ilalapit ka namin sa barangay para sa lahat ng pwede pa nating makuha at sa TESDA para ikaw ay magkaroon ng hanap buhay. Okay ba? Okay na yon. O, so, yung sinira mo, ibabalik na namin sa kanya. Pareho naman kayong may kasalanan eh. Pag-isipan mo na lang yung mga anak mo, ha? Okay. Okay ba yon? O, sige, magbati na tayo! Kasi may solusyon na! Oh, okay. Smile! You're on camera! Ayan. Oo, ayun. Okay, ha? Okay na ba, Dodong? Okay na po. Okay na yan. May kasalanan ka, aminin mo. May kasalanan ka rin, aminin mo. So, nagka-aminan. Alam mo, nagsisimula lahat yan sa aminan. Na lahat tayo hindi perpekto, no? So, para waga sa ating puso ang pagpapatawad. Ito po ang latest tungkol sa alkohol. Sa isang kamakailan lang po na pag-aaral ng mga eksperto, ayon sa siyensya, kahit na anong konti o dami ng alkohol ay masama para sa katawan ng tao. Ayon. So speaking of moderation, there's no such thing. Pero hindi natin mapipigilan, di ba? Pero parang kahit na anong bisyo, di ba? Kapag nakagawian ng hirap ng tigilan, mahirap pero hindi imposible. Ang kaso po natin ngayong hapon, hindi po sa pustiso nag-uugat. Ito po'y galing pala sa sobrang pag-inom ng pampalasing. Simple lang po ang napapaalaala na naman sa atin ngayon. Number 1, disiplina sa sarili. 2, iwasan ang kahit na anong sumosobra. 3, bigyan natin ng importansya ang epekto ng ating ginagawa sa ibang tao. At 4, kapag may nakaaway na tayo, hanapin ang tamang solusyon para matukoy natin ang tamang daan. Sa kaso ni Linda, ang pagtutok sa mga anak niya at siya'y kumita. Si Dodong, magtrabaho ulit. Si CJ, makapagtapos ng pag-aaral. At dito sa ating programa, kami ay gabay para lahat yan ay mangyayari. Okay. Salamat naman, meron tayong resolusyon. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Tama o mali, galit, bate,
sa utang. Nangangailangan siya, tinulungan ko po siya. Binalik ko lang sa'yo kung anong ginawa mo sa akin. Hindi, makapal talaga kasi. mukha mo. Ito ang kasulatan nila. Nangangako magbabayad agad sa loob ng 1 buwan o malinaw. Nung singilan na, nagtatago na po siya. Paano hindi niya kita tataguan? Kung chinismis mo na ako, siniraan mo na ako. Dahil ito'y punta ko po doon, wala siya. Yung kapitbahay niya po nandun, nagtatanong, bakit? Doon ko na-chichismis. Dapat kasi tao kang Nung dumating, may balak naman po kung bayaran siya eh. Hindi ko naman siya kayang takbuhan eh. Harapin mo face to